Hello, good morning po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Good morning. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for today is the inheritance to our Lord Jesus Christ and the sheep goat. The inheritance, our Lord Jesus Christ and sheep and goat. Our topic for today. Our topic for today, the inheritance, our Lord Jesus Christ, and the sheep and the goat, our topic in the morning. Is that our topic in the morning? Morning po, peace with you, the name our Lord Jesus Christ. Ang ating pong paksa, ang mana ng Panginoong Diyos at ang mga mana ng tupa at ng kambing. Ayan po yung ating paksa. Mana ng Panginoong Hesus at ang mana ng mga tupa at ng mga kambing. Ganun po. Is that our topic in the morning? The first study is the inheritance of our Lord Jesus Christ. Our topic in the morning. And ang ating paksa, yung uunahin nating paksa yung mana muna ng ating Panginoong Yesus. Ganun po. Tapos yung mana ng mga tupa at ng mga kambing. Ang mana po ng mga kambing, yung kaparusahan doon sa impyerno. Ang mana naman ng mga tupa, yung everlasting life at saka yung buhay na walang hanggan. Yun po yung mana ng mga tupa. Yung mana ng Panginoong Hesus, yun din po yung ating mamanahin natin. Babahagi tayo sa kanyang mana. Ganun po yung minana ng Panginoong Hesus. Pero yung kingdom, nasa Panginoong Hesus pa po yan. Ganun po. Yun po yung ating paksa. Ito muna yung unahin natin, no? Yung kasi mana na ng Panginoong Hesus, yung lahat ng mga bagay, ganun, lahat ng mga bagay, minana na yan ng Panginoong Hesus sa Ama. At saka yung mga tao, mana niya yan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sabi niya rito, kasi mana ng Panginoong Hesus yan, no? Ito po sa mga awit, 14:4. Wala bang kaalaman ang lahat ng manggagawa ng kasamaan na siyang nagsisikain sa aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Panginoon. Di na nga sa malaking katakutan sila. Ayun o. O hindi sila tumatawag sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus, kaya nagkakaroon sila ng takot. Ganun po. Kasi mana ng Panginoong Yesus yan eh. Kain ka ng kain dyan eh. Ng mga ginawa ng mag-amay. Tapos hindi ka malang nananalangin sa Kanya. Kaya napasa malaking takot sila, yung mga ayaw tumawag sa Diyos. Ganun, sabi po ng banal na kasulatan. Kasi mana ng Panginoong Diyos yan, ng Panginoong Yesus, yung heaven and earth, and then the people, mana ng Panginoong Yesus yan. Ito po, basahin ko sa inyo uli. Wala bang kaalaman ng lahat ng manggagawa ng kasamaan na siyang nagsisikain sa aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay
at hindi nagsisitawag sa Panginoon. Doon na nga pa sa malaking katakutan sila. O nasa katakutan sila, meron silang takot, yung mga hindi po tumatawag sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Kasi mana niya na yan, yung sanlibutan, yung mga tao, mana ng Panginoong Yesus yan. First topic about the inheritance, the Son of God. Later, a topic is inheritance, the sheep and the goat. Later, after this the discussion, the inheritance about our Lord Jesus Christ. Eto, sabi rin dito, no, sa may mga awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. O yun, mana niya yung mga bansa, yung mga tao, yung Panginoong Hesus, mana niya na yan. At ang pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakahari. Sila iyong babaliin na isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlang magpapalayok. Ayun, no? Mana na yan ng ating Panginoong Hesus, yung sanlibutan, yung mga tao, yun. Yun yung unang topic natin, yung mana muna ng ating Panginoong Yesus, no? Mana niya na yan, yung mga tao, yung para bigyan niya ng buhay na walang hanggan, yung mga sumasampalataya sa Kanya. Ito po sa Efeso. Ito rin po sa Efeso 1:7-14. Tapos, 18. Ito po sa Efeso. Kasi mana niya ang Panginoong Yesus yung mga tao eh. 7:14, 18. Dito po sa uno ng Efeso. 7:14. Nasa Kanya ay meron tayong ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang minagaling na ipinasya niya sa Kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Sa Kanya'y sinasabi ko, ayun o, yung lahat ng mga tao, titipunin sa Kanya yon, yung mga para maging Kanya. Ayun o, tayo rin naman sa Kanya'y ginawang mana. O yun, yung mga tao, mana ng Panginoong Yesus yan eh. Ganun po. Na itinalaga na niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niyang gumawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Ayun, yun yung mana yan ng Panginoong Yesus, yung sanlibutan, yung mga tao, ganun po, yung mana niya. Ito yung unang paksa natin, yung mana muna ng ating Panginoong Yesus. Para malaman nyo, yung tao, mana niya yan sa Ama. Kasi binigay ng Ama sa Kanya ang lahat ng mga bagay na sasampalataya sa Kanya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sumasampalataya sa Panginoong Yesus, yung mga tumatalima. Ito po sa sa may 1:17, 1. Ang mga bagay na ito ay silta ni Jesus, at sa pagtingala ng Kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luluwalhatiin mo ang anak, upang ikaw ay luluwalhatian ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa Kanyang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. O yung binigay ng Ama sa Kanyang mga tao, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan yun, yung sumasampalataya sa Kanya, ganun po, yung tumatalima. Pero yung ayaw tumalima, o ayaw pasakop sa Panginoong Hesus, sa kaparuan saan po yun, sa impyerno. Ayun, mana na ng Panginoong Hesus yan, yung mga tao.
Kaya siya nagkatawan tao para matubos niya tayo sa kasalanan o ganun. Para matubos niya tayo sa kasalanan. Kasi ginawa yung lahat ng bagay para sa ating Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. No? Kaya siya nagkatawan tao para matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sumampalataya lang tayo sa Panginoong Yesus na mayroong gawa. Ito po sa Hebreo din 2:10. Sapagkat nararapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay. O sa kanya ukol kasi lahat ng mga bagay. Bimana niya yun sa amin. Kaya siya nagkatawan tao para matubos niya tayo. Sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Sa pagdadala ng maraming anak, sa kalwalatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. At muli ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. O binigay niya yan ng Ama sa Kanya yung mga tao, mana niya na yan sa Ama. Kaya yung pamamahala na sa ating Panginoong Yesus pa yun, the kingdom of heaven, sa Kanya pa yan. Pero kahit ibigay ng Panginoong Yesus yung kaharian sa Ama, sila pa rin ang hari doon sa new heaven and earth. Ganun po. Siya pa rin ang hari doon, yung Panginoong Yesus. Kaya kung ang taong Yesus nyo, wala kayong kaligtasan yan. Kasi nga, mana na ng Panginoong Yesus yan Ayun, yung mana yan ng Panginoong Yesus yan, yung mga tao. O gaya rin dito sabi ng siya ang take care the sheep, our Lord Jesus Christ. Take care and maintain the sheep. All people. Yung mana niya na yan. Ito sabi ng banal na kasulatan din, no? Na mana niya na yan. Para malaman nyo yung lahat ng mga bagay, mana ng Panginoong Yesus yan. Ito po sa sa Mateo. Kaya nung una pa siya ng kilalang Diyos ng mga Israel, yung Panginoong Yesus. Kasi nilikha po yung lahat ng mga bagay para sa Panginoong Yesus. Naglilihim lang yung ating Diyos para siya ay hanapin kung sino ba talaga yung Diyos. Pero ang Diyos na kilala nila yung Panginoong Yesus kasi ang nag-maintain niya, nag-aasikaso sa mga tao, yung Panginoong Yesus. Binigay na kasi yan ng Ama sa Kanya. Ito po sa Mateo 11:25. Nang panahon niyaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. O, nilihim niya kasi yung gospel para hanapin yung tao. Ako, inihayag sa akin ng Panginoong Yesus, kaya tinuturo ko po sa inyo. Utos din sa akin ng Panginoong Diyos to yung turuan yung mga tao. Ganun po. At ipinahayag mo sa mga sanggol, Oo, Ama, sapagkat din ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama. Binigay sa kanya ng Ama ang lahat ng mga bagay. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. Yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Inilihim niya sa mga tao kasi inihayag niya lang yung gospel sa mga kalooban gaya ng sanggol. Kasi lahat ng mga bagay, ito, binigay na sa kanya, sabi rito. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Lahat ng bagay. Lahat yan, the kingdom of heaven and the earth, the people, sheep and the goat. Ganun po. Yun po, mana yun ng Panginoong Yesus. Kaya siya po yung nag-aasikaso ron sa mga tupa para bigyan niya ng buhay na walang hanggan yung sumasampalataya sa Kanya. Ito naman po yung mamanahin naman ng mga tupa yung sumusunod sa Panginoong Yesus. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito yung mana naman ng ating
ng mga sumusunod sa ating Diyos, sa Panginoong Yesus. Ito po ang kailangan susumunod, sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa buhay na walang hanggan, yung mamanahin natin sa Diyos at saka yung Kingdom of Heaven. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O yung mamanahin natin sa Diyos, sa Panginoong Hesus, sa Mag-ama, yung buhay na walang hanggan po. Yun po yung mamanahin natin, yung buhay na walang hanggan, yung mga nagtitiis na hindi ka gagawa ng masama o ng mga sobra sa laman. Okay lang yung mag-asawa tayo, basta wag lang sobra. Yun po yung gusto ng Diyos eh. Yung meron tayong pagpipigil na hindi tayo sobra. Kasi lahat ng sobra, masama po yun sa Diyos. Ayaw nyo nun. O yun, mamanahin ng yung buhay na walang hanggan. Sabi rito, di ba? Sa pagsumampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi yung pangako ng Diyos yung buhay na walang hanggan. Ito pong sabi rin sa sa unang 1:2:25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. O yung buhay na walang hanggan, yun yung pinangako sa atin ng Ama, ng Panginoong Yesus. Yun po. Yun, at saka yung kaharian ng langit at lupa. Ganun po. Yun yung mamanahin ng mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, yung mana niya, yung Kingdom of Heaven, at saka yung babahagi po tayo sa kanyang mana, babahagi tayo. Ayan ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Babahagi tayo sa mana ng Panginoong Yesus. Ito po yung mamanahin ng yung mga sumunod sa utos ng Diyos. Ito po sa Mateo. Dito po sa Mateo, yung mga nasisunod sa utos ng Diyos. Ito po sa Mateo 25:31. Datapwat, pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubuktin-buktin na gaya ng mga pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. O yun, sa mga kambing. Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Buot ng itatag ang sanlibutan. O yun, mamanahin yung kaharian ng langit, yung mga nagsisunod sa utos ng Diyos. Patuloy ko po, sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. O yun pagka yung marami ka naman pagkain, pera, o magbahagi ka sa duka, yun po yung utos ng Diyos Nakasulat po yun sa Lucas. At ako'y iyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at iyong pinatuloy. O yun pinatuloy mo yung mga nangangailangan ng tulong, ganon. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. O binigyan mo ng damit. Ako'y nagkasakit, akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. O yun, yung mga nabibilanggo na walang kasalanan, dinadalaw ng mga taong sumusunod sa utos ng Diyos. Kung magkagayag,
Sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakita at pinakain ka namin, o nauwaw at pinainom ka? At kailanman ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? Kailan ka naming nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari, sasabihin sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa sa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. O sa Panginoong Hesus natin ginagawa, yung gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Yun po yung mamanahin ng mga lingkod ng Diyos, yung sumusunod sa kanyang utos, yung buhay na walang hanggan, at saka yung kingdom of God, yun po yung mamanahin niya. Ganun po. Tapos papatawarin pa sila tayo sa kasalanan pag yung nagbalik loob tayo sa Diyos. Papatawarin tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan pag nagbalik loob tayo. Ito po sabi. Kasi karamihan po kasi nasa kapangyarihan ng Diablo pa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa gawa, pag nagbalik loob, papatawarin, tapos kabahagi tayo ng mana ng Panginoong Hesus. Ito po sa gawa 26:16. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana, at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaking banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Mana rin natin sa Panginoong Hesus yun. Yung sasampalataya tayo sa Kanya, yung mana kasi ng Panginoong Hesus, yun din yung mamanahin natin. Ganun po, yung mga sumusunod po sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi babahagi tayo sa Kanyang mana. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa sa Hebreo 3. Ito po sa Hebreo 3. Hebreo 3:14. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo. Bahagi tayo ng Panginoong Hesus sa minana niya sa Ama kung sumusunod tayo sa Kanya. Kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yung till the end your life, the words. Doon ka pumaliligtas hanggang sa pagsunod mo. Hindi yung papasok ka sa kawan, hindi sasampalataya ka, ligtas ka na. Dito sabi hanggang sa katapusan. Kaya nga sabi nga, di ba, ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ganun po yun, yung until the end your life in the world. Yun po yung tunay na salvation. Yung nagtiis kang sumunod sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus. Kabahagi tayo ng mana ng Panginoong Hesus, yung minana niya sa Ama, yun po yung bahagi rin natin sa Kanya. Ito sabi, basahin ko sa inyong muli, dito sa Hebreo 3:14, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yung minana ng Panginoong Hesus, yun din yung mamanahin ng mga banal, yung mga sumusunod po sa utos ng Diyos. Gaya nung sabi niya rin dito sa sa Apokalipsis. Dito rin sabi ng Panginoon dito sa Apokalipsis. Kung ano yung mana ng Panginoong Hesus, yun din yung tatanggapin din nating mana sa Kanya, sa Ama. Ito po sabi rin ng Panginoong Hesus dito. Dito sa Apokalipsis 2:26. Ang magtatagumpay, magtatagumpay yung sumunod ka sa Panginoong Hesus. At tutupad ang aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa.
kung paano yung mga bansa pinarurusahan ng Panginoong Yesus, ganun din yung sumusunod sa utos ng Diyos. Paparusahan niya rin yung mga bansa. At sila'y pag-aarian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagdurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayo. Gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. O yun, yung tinanggap niyang mana sa ama, yun din yung tatanggapin ng mga sumusunod po sa utos ng Diyos. O ito naman po yung mga mana ng mga ng mga goat, ng mga kambing, yung hindi naman sumunod sa utos ng Diyos. Ang mamanahin naman nila yung kaparusahan naman, o kaparusahan sa impyerno. Ito sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa yung mga hindi nagsitupad, yung mga pinag-aarian naman ng dyablo, nung ayaw sumunod sa utos ng Diyos, ito naman din yung mamanahin nila, yung impyerno naman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa sa may Mateo 25:41. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at papasapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauuhaw at hindi niyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi niyo ako pinaramtan, may sakit at hindi nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayon, sila na may magsisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at nauuhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sasagutin niya, sasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. O yun, hindi ginawa. Sabi, hindi sumunod sa utos ng Diyos. Ang mga ito ay mga pararoon sa mga walang hanggang kaparusahan. Datapwat mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. O yun, sa kaparusahan yung mamanahin ng mga hindi naman sumunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Sa impyerno naman po yung kanilang mana, yung mga hindi po nagsitalima sa Panginoong Yesus. Yung mga hindi nagsitalima sa Diyos, hindi sumunod. Ito sabi kasi ang naghahari doon sa mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos, yung dyablo po, yung dyablo. Kaya parurusahan sila sa walang hanggang kaparusahan. Ito po sa sa impyerno po yun. Ito po sa Apokalipsis 20 at 6. Kasi yung mga bulang propeta, yung dyablo po naghahari yun, naghahari sa kanila. Pero under of the power of our Lord Jesus Christ, the devil. Kaya ang hahatol din sa mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yung Panginoong Yesus din po sa dyablo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Apokalipsis 20 at 6. Mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbubaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nagsipamanik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig.
At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. Ayan o, nasupo. At ang diablo na dumaya sa kanila, ibinulit sa dagat-dagatang apoy at supre na kinaroonan din naman ng mga hayop at ang mga bulaang propeta at sila'y pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. O, yun yung bahagi naman ng mga kambing about the goat. The partaker about the goat is the forever punishment and impyerno. May impyerno po sila. Is that our topic is done? Is the inheritance of the Son of God, the inheritance of the sheep and the goat. Our topic for today is done. Ayun po ating paksa. Natapos. Thank you po for joining this, for watching this. Malakas po kasi ang ulan dito. God bless po. Thank you for joining this, for watching this. Good morning. Our topic for today is done. Thank you, God bless, for joining this, for watching this. Be careful to everyone po. God bless po.